Ayun na nga, kakapasok lamang na balita, umiling sa publiko si Abby Andres, ating court sheriff na umano'y sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong 2011 sa isang demolition operation Davao City. Noong mayor pa si Vice President Sara na aniyay huwag siyang idamay o isama sa usaping pampolitika matapos ngang maisama ng House Prosecution Panel ang sinuntok noon ni Vice President Sara na kanilang magiging testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara. Ayon kay Andres, na ngayon ay Human Resource Management Officer ng Korte Suprema, matagal na siyang umiiwas magbigay ng komento hinggil sa insidente dahil sa kinakailangang pagiging patas sa kanyang kasalukuyang posisyon at ayaw ngang magpagamit ni Abby Andres sa impeachment na ito laban kay VP Sara. Eto, basahin natin ang kanyang statement. Public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff Fort of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. O diba? Hindi naman pala na-inform itong si Abby Andres na dating nasuntok ni VP Sara na isang court sheriff. Diyos ko po, Luistro, mga kongresista, hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Inilista ninyo na inyong magiging testigo laban kay VP Sara, pero hindi mo naman pala ini-inform yung tao. Pala desisyon yarn. So, nasira ang plano ng mga buwayang kongresista. Fishing expedition kasi kayo. O diba, ang kapal nila Luistro namang damay ng tao. Ililista mo na hindi mo naman i-inform yung tao. O ngayon, napahiya kayo. Yan kasi ang problema sa inyong mga buwayang kongresista. Naghahanap kayo ng pwedeng maikakaso kay VP Sara. Eh wala naman eh. Kahit anong piga, wala talaga. O ngayon, ano ang gagawin ninyo? Ayaw ng taong magpagamit. E di nga. Nga kayo, nabawasan kayo ng inyong inilista na magdidiin kay VP Sara. Diyos ko, wala naman kasing kinalaman. Itong panununtok dati ni VP Sara, mayor siya noon. Ano ba ang pinai-impeach ninyo? Vice President. So dapat, sa time na nag-umpisa bilang Vice Presidente si VP Sara, doon nag-uumpisa yung inyong ebidensya laban kay VP Sara, hindi noong mayor pa siya. Diyos ko po, mga abogado pa naman kayo. Kaya ngayon, sobrang mahina daw talaga ang mga ebidensya ng House Prosecution Panel. Kaya ngayon, idinadaan na lamang daw sa ingay ni na Jinky Luistro at ng kanyang mga kasamahang buwayang kongresista. Ito ang video, panoorin natin. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Binatikos ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Ayun. Dagdag pa ni Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you keep silent. Because Ayun. you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para masing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order that to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then
You have to concentrate on your evidence. Huwag po kayong Ayun. mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na, ang strategy. nakarang na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Oh, nagmula na ito sa isang trial lawyer. Ang sabi niya, idinadaan na lamang daw ng House Prosecution Panel nila Luistro, nila Ridon. Idinadaan na lamang sa ingay kasi wala naman talaga silang matibay na ebidensya. At take note ha, ayon pa ito sa isang trial lawyer. Trial lawyer ha? Ganun daw talaga kapag yung lata, walang laman, maingay. So ayun nga, sa isang trial lawyer na si Attorney Batu, so kung totoong may hawak silang ebidensya, they will remain silent. Hindi sila mag-iingay, tahimik lang sila. Kasi confident sila sa kung anumang meron silang hawak na ebidensya na magdidiin kay VP Sara. Kaso wala, napakaingay, lahat sila. Di tulad nila VP Sara, yung team nila, yung defense team nila. Tahimik lamang, confident sa kanilang mga ginagawa. So hindi mo mababasa yung kanilang next move. Samantalang itong kabilang kampo nila Luistro, napakaingay. Sila nga 'di ba ang sabi nila, sufficient yung kaso ni VP Sara para sa impeachment. Pero ngayon naghahagilap ng ebidensya. Kaya nga gustong-gusto ng mga kongresista na ito na humarap si VP Sara. Kasi yun na lamang yung tanging paraan para mapahiya si VP Sara sa harap ng publiko, sa harap ng maraming Pilipino. Kasi nga, fishing expedition pa lamang itong mga kongresista na ito. Wala silang matibay na ebidensya. Kaso hindi nga pinapatulan ni VP Sara yung mga pinagsasabi ng mga kongresista na ito ng House Prosecution Panel. Katunayan niya na mahina ang ebidensyang hawak nila. Sila nga nagpupumilit na umpisahan na yung impeachment para matapos agad. Tapos ngayon nung nasa impeachment trial na, papunta na sa proper trial, ang totoong impeachment trial, nagpa-extend ng 62 days. So talagang ito ang patunay na wala silang hawak na ebidensya kasi kung meron silang hawak na matibay na ebidensya laban kay VP Sara, agad-agad na nila yung uumpisahan. Wala nang extension days pa. Kung confident sila na mapatalsik agad si VP Sara, kaso nagpa-extend ng 62 days. So mapapaisip ka talaga. Lalo pa ngayon, malaking kabawasan na itong sheriff na dating sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City ay umatras at hindi pala na-inform na siya igagamitin, ililista doon sa witness bilang testigo sa impeachment trial laban kay VP Sara. Ay ano kayo ngayon? Nga. Sa palagay ninyo, naniniwala ba kayo dito sa sinabi ni Attorney Batu na isang trial lawyer na mahina ang mga ebidensyang hawak ng mga buwayang kongresista ng House Prosecution Panel laban kay VP Sara? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.